clarity. Ito yung mga salita na akala natin simple lang. What is clarity? Ito yung pagkakaroon ng pangunawa mo, mataas na kaalaman mo, na aware ka sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Clarity. At ano yung gusto mong mangyari na gusto mong marating sa hinaharap, di ba? So dapat meron tayo nun, especially po yung ating mga tinatawag na, halimbawa, kung meron kang gusto sa buhay na gagawin, dapat there is a clarity. So kung ano man yon, dapat alam mo yung process towards there, di ba? Hindi naman kasi pwedeng gusto ko to sa panahon kasi ngayon, especially most sa aming mga security personnel, alam nila ang hirap ng buhay, alam nila marami silang anak, may pinag-aaral sila, di ba? May ginagastusan, naghuhulog ng motor, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig. Clarity, klaro sa'yo, di ba? Clear sa'yo na alam mo yon. Pero bakit yung ano yung dapat mong gawin para makarating ka doon o makawala ka sa kung ano mang meron ka ngayong kakapusan, hindi klaro sa'yo. So what will happen? Mas stuck ka dyan, di ba? Naandyan ka lang palagi, hindi ka makakawala kasi from now on nasa comfort zone ka. Diyan ka na lang. Alam mo ba, ang comfort zone is a danger zone. Dapat kawala ka dyan. Alam mo pala yung ganyan sistema mo, kailan mo pa babaguhin yan? Maglalaki ang mga anak, mag-aaral at mag-aaral yan hanggang college. Kung ang iyang pananaw is ang dami kong ang anak ganito, hindi ako makakaipon eh, hindi, nag-iisip ako ng ganito eh, paano pa? Yun na nga sinasabi, nahihirapan ka ng pag-iisip mo dahil sa kakapusan mo ngayon at hindi klaro sa'yo kung ano yung dapat mong gawin para makawala dyan. Pero klaro sa'yo ano yung ka ngayon. So dapat klaro sa'yo ngayon, tama lang, ito ako ngayon, nagtatrabaho, medyo kinakapos or kapos talaga, ano yung gagawin ko? Dapat clear sa atin yan para makawala sa ganyang sitwasyon, diba? So hanap ka ng paraan, ang daming way, diba? So dapat binibigyan natin ng pagpapahalaga palagi yung ating mga ginagawa. So dapat iniisip natin, okay, for the meantime lang to, hindi pwedeng manatili ako dito. Tinatanggap dapat mo na, syempre acceptance eh, kailangan yon. Hindi kasi po pwedeng hindi mo tatanggapin kung ano yung ngayon ka. Tanggapin mo yan and then huwag mong pagtambayan, diba? Hayaan mo dumaan, sabi dumaan lang or daanan mo lang siya, pero huwag kang magtambay dyan kasi pag na-stuck ka dyan, wala, dyan ka nalulubog, nakakabambon sa utang. Una, mangungutang syempre, okay, pambayad ng tuition fee, kailangan kong mangutang, tama naman. Pero yung utangan mo, syempre minsan may percent yan, may interest yan. Paano kung hindi ka na makabayad dyan? So mangyari, ma-stop na yung anak mo, nagkautang ka pa, and at the same time nalubog ka pa sa mga interest na yan, especially sa mga nagpapautang na sobrang lalaki, diba? So hanap ng paraan. Kasi ang iba kasi, especially marami ako na-encounter mga security, lalo na sa mga kasama ko din na nag-i-handle ko, yan ang katwiran nila, hindi ako makaipon kasi ganito eh. Hindi po totoo yan. Malaking kasinungalingan yan kung hindi ka makakaipon. Sabi nga, diba, sobrang dami ng binigay sa ating blessings every day. Ayaw lang nating buksan ang isip natin. Ang daming opportunity. Andiyan kasi yung hiya, ayaw ng ganito. Pag sa savings, ayaw. Parang sa mag-sharing kayo para makipon, ayaw. Pero naghahanap ng mauutangan. Ang tanong, may pambayad ba tayo? Kaya naghihirap ang tao. Dapat ang isip natin, paano ko dadagdagan yung income ko, yung salary ko? Kasi dapat consistent ka doon sa ginagawa. Yun yung wala din eh. Di ba like sinasabi sa vlog ko, there is a clarity, dapat consistency, and then focus. Sigurado yan, makakawala ka dyan. Yun yung kailangan natin. Hindi dapat nating dinapabayaan na lang na natatapos ang buong araw na wala tayong assessment sa sarili natin. Kailangan ina-assess natin sa sarili natin. Magkano yung sweldo ko ngayon sa isang araw? Ito lang. Okay, minimum earner ka. Diba sa nangyari, 600 pesos ang minimum sa Manila. Gagastos ka ng 800. Saan ang mangyayari sa'yo? So you have to allocate. Ito yung palagi kong sinasabi kasi ang daming mga security personnel na maganda ang sweldo. Dangan nga lamang nagkabambon kasi yung kanilang mga ginagawa hindi na akma. Sabi nga, tsaka na tayo maglibang, magkaroon ng mga reward sa sarili. A little bit, pwede naman. Huwag naman yung talaga namang inubos mo na sa isang araw lang. Kaya nga sinasabi, ang dami naming mga term dyan noon, way back, how many years from now, no? Sabi namin, isang kinsenas na pinaghirapan, isang araw na kaligayahan.
Imagine mo yun kasi, iba, beer house, sige. Hanggang sa nagkautang-utang doon, minsan uwi sa detachment namin, hinahabol ng may-ari ng beer house kasi nga hindi nakabayad. Kita mo yung ginagawa. Samantala nung kumakain, may mga talbos, mga ganyan lang kinakain, mga sardinas, di naman masama, di ba? Pero everyday yun, halos ganun. Pagdating ng sweldo, itatapon ng pera lang kung saan-saan. So what will happen? Kasi that time nag-schooling pa ako nung kaya napapansin ko sa mga kapwa security. Ako kasi pagyari ko ng work, study, so ganun lang, kaya napapansin ko sila. Pero hindi pa ganun kamulat ang isip ko pagdating sa financial. Kaya medyo struggle pa rin that time. But nag-schooling ako in my own. So ganun po, kaya kailangan talaga bigyan natin ng halaga yung pinaghihirapan natin. Lalo pag may pamilya, kasi mukhang bibig, lagi ko napapansin sa mga security ko, sir may pamilya kasi ako, ang dami ko hanap. Yun na nga dapat ikaw ang nag-iisip ng tama kung paano mayangat ang buhay mo, kasi you're a family man. Hindi yung iba, yung mga wala tuloy pamilya, sila yung ang sikap-sikap na mag-share sa umpukan namin, ito yung binibigay. Sila naman wala, hiram lang ng hiram. Sabi ko, paano kayo makakaipon? Hindi ko dinesign ka ako itong umpukan natin para lang kayo mangutang. Hindi yun Ang isang point dito is makatulong tayo, number 1, sa nangangailangan. Pero hindi ka makaipon, nandito ka na, samantala yung iba hindi namin ka-departments nagsasumasali. Tapos sila andyan nakatabi ko na. Halos magkakasama kami, hindi pa maintindihan or wala pa sa isip ang pag-iipon. Sabi nga ako, ikaw malapit sa kalan, ikaw yung nauulingan. Hindi, lumalayo ka sa kalan. Parang bibigyan ng pagkain. Ibig sabihin, alam mo na, andyan na yung nature, nakita mo na yung program, yung setup maganda, kumikita ka, decente, nakakahiram ka, sa iba ka manghiram, may percent ang laki-laki. Tapos, wala ka pang kikitain doon sa hiniram niya. Sa kanya lang yun. Samantala kung member ka, umutang ka, mamina ko kasi may party ka pa doon. Pag may umutang, madadagdagan ka pa. That is the essence of that. Kaya kang dinisign ko, pinag-aralan ko. Tapos yung iba puro utang lang, kaya wala. Pero siguro naman maiintindihan din nila sa mga susunod. Ano po, kaya gumawa tayo ng paraan, kung mawala. Ang daming pwedeng gawan ng paraan na makadagdag income sa atin kahit tayo nagtatrabaho. Huwag kayong magre-resign. Sabi ko nga, itong trabaho ninyo, ang gamitin ninyo para gumawa kayo ng another income. Hindi imposible yan. Sobrang dami ninyan ngayon. Mag-search kayo kasi iba dyan kung anong pinaggagawa lang sa cellphone. Ang ganda-ganda ng tools ng cellphone, no? Napakadali, instant agad. So dapat gawin po natin and maging maayos. I hope na naintindihan po sana natin kung ano yung clarity sa buhay natin.